Suspect ba ako? Diba? Di siya marunong mag-imbestiga. Sayang ang sweldo ng taong bayan sa kanya. Hindi ganun ang pag-iimbestiga. Ako ba? Mag-iimbestiga ako, pagagalitan ko yung iniimbestigahan ko. Wala akong makukuwang sustansya. Kahit mamamatay tao pa yan, kahit magnanakaw pa yan, kahit pasabihin mong rapist yan, paano ko ma-extract ang information kung aanuhin ko yan? Wala akong makukuha. Diba? Kung ako, gusto ko lamang ay manira o ano pa man, di sana 2016, nagsalita na ako kung kani-kanino o doon sa mga kalaban niya. Diba? Nung taong nandyan, sa report na yan. 2022, nung tumatakbo siyang presidente, sana nilapitan ko na yung mga kalaban niya sa politika. Bakit hindi ko ginawa? Dahil hindi ako ganon. At yung mga impormasyon na yan, naiwan doon mismo sa Intelligence Investigation Service ng PIDEA. Napilit nilang itinatanggi na meron. Wala po akong conviction. Ang totoo niyan, bilang alagad ng batas, normal na po sa amin ang magkaroon ng kaso. Kundi kamatayan, kaso. Yun po yun lang po ang pagpipilian mo talaga dahil magpapatupad ka ng batas. At sa pagpapatupad mo ng batas, talagang normal lang, may magagalit talaga sa iyo. Dapat pagka ikaw ay isang isang politiko, dapat talagang ito yung dapat malinis. Yung sinasabi ni Senator Jinggoy Estrada na ang isang katulad ko ay walang karapatan, 'di ba? Dahil hindi dapat pagkatiwalaan. Ang sabi niya, napakaraming kaso nitong tao na 'to. Sari-sari ang kaso, sari-sari ang naging kaso, na hindi naman niya sinasabi na ako ay nananalo sa kaso at ako ay naaakwit. Ang tanong nga, sino sa aming dalawa ang talagang dapat na pagkatiwalaan? Yung bang may mga kaso o yung na-convict na ng hukuman? Ako, nung kausap ko yung aking opisyal at yun ang sinabi, sabi nga niya, naniwala ka naman. Sino gusto niyang paniwalaan ko? Yung janitor. Ang kausap ko, number 3 man ng PIDEA. Assistant Secretary, Deputy Director General for Operation. Hindi ko paniniwalaan. So, hindi yung hearsay? Hindi po hearsay. Totoo po yung kausap ko po mismo, yung aking Deputy Director General for Operation. At yung sinasabi na yun ay sinusunod namin. Kasi pinagkatiwalaan po ng presidente yan in-appoint ng presidente. Ang ebidensya dapat lang i-authenticate kung sino yung sumulat o yung pumirma. Yung pong inaano dito is yung mga authority to operate at saka yung pre-ops. Ang mag-authenticate yan ako kasi ako yung gumawa Sinasabi ko nga ako yung nag-imbestiga, ako yung dinideny lamang nila. Bakit? Kasi nga, ang nag-appoint kay General Lasso ay yung nakaupong presidente ngayon. Yun po yun. Kanyang opinion po yun, Siguro talagang ganun po yung abot ng kanyang ng kanyang pag-unawa bilang isang bilang isang politiko, sinasabing halal ng bayan. Pagka ganun po yung abot ng ng kaisipan ng isang halal ng bayan, nakakatakot. Una, talagang napansin ko talaga character assassination na yung ginawa niya, At wala siya talagang inatupag, kundi talagang durugin yung pagkatao ko. Sinungaling, polluted source. Una-una, sinabi niya sa hearing na sinabit niya sa kanyang superior, si Francia. Wala naman daw natatanggap. Si Francia, nasaan yung dokumento? Di na sa kanya. Siya nag-leak. Simple lang naman yun. So, dapat bang i-pursue ni Senator Bato de la Rosa yung investigation sa tingin? Well, it is the call of the chair of public order, Senator Bato, kung gusto niya i-pursue. Kasi ako, parang in-establish ko na yung na talagang sa akin palagay, it's my own opinion, na siya talaga yung nag-leak ng mga information. At yung nakalagay sa information, allegedly nakalagay sa information na yun, wala naman katotohanan dahil I even asked the PIDEA if the named personalities that were named by
Morales were included in the drug list. Wala naman daw. Sa gitna ng nakabibinging panawagan na magpa-drug test na si Pangulong Bongbong Marcos, ay isang mapang-asar na tawa lang ang itinugon nito sa publiko, bagay na ikinagalit naman ng taong bayan. Pero para kay dating Chief Presidential Legal Counsel, na si Attorney Salvador Panelo, wala raw ibang choice ang Pangulo kundi tawanan na lamang ang isyu. May 7, 2024 nang isagawa ng Senate Committee ang pangalawang pagdinig ng Senado, patungkol sa PDEA leaks, ang isyu na nagsasangkot kay Marcos Jr. sa paggamit ng illegal na droga. Sa katunayan, questionably pa rin ng taong bayan ang naging resulta ng drug test ni PBBM, na nagtagal lamang ng 2 minuto, lalo na't kung ito'y ikukumpara sa drug test result ni Vice President Sara Duterte, na nagtagal naman ng halos 4.5 oras, at mas detalyado pa. Kaya hindi pa rin daw masisisi ang publiko kung hindi pa rin ito tumitigil na magpa-drug test daw ang Pangulong Marcos. Samantala, naniniwala si dating PDEA agent Jonathan Morales, na sinisiraan lang siya ni Senador Jinggoy Estrada, sa naging pagharap niya sa investigasyon ng Senado sa isyu ng PDEA leaks. Yun nga aniya ang tunay na pakay ng Senador, at hindi ang pagtalakay sa mismong isyu ng pag-leak ng mga sensitibong dokumento mula sa PDEA. Senator Bato de la Rosa, magandang umaga po, Senator. Magandang umaga sa iyo, si DJ Chacha ba to? Opo. Yes po, Opo. Senator. DJ Chacha po. DJ Chacha at saka si Ted. Good Opo. morning sa inyong dalawa at sa Opo. ating taga-subaybay. Good morning. Salamat sa panahon. Go ahead, Chap. Thank you for your time, Senator. Diretso po tayo agad doon sa nangyaring Senate hearing kahapon, kung saan isa po sa mga natanong dito nga po sa nagsiwalat doon sa pinatawag ninyo sa hearing na si Morales, yung tungkol po sa pagkakakilanlan ng informant niya. Kasi itong impormasyon na ito ng PDEA leaks, hindi po sa kanya galing mismo. Base po doon sa mga sagot niya kahapon, sinasabi po na hindi niya matandaan yung pangalan, maging yung kasarian, hindi niya rin po maibibigay. Paano po ba natin maipupurso pa itong ganitong klase ng Senate hearing kung yung informant mismo, Senator, hindi niya maibigay sa atin? Yun nga, no? Yun nga. Kaya nga, isang hearing na lang ang aking schedule this coming Monday para mapagbigyan na lang yung mga ibang nabanggit na pangalan. We have to hear their sides also. So, patungkol dyan sa yung sinasabi niya na hindi niya maalala. Pero ako, retired police ako, DJ Chacha. Pareho kami, kung operator siya ng PDEA, operator din ako ng PNP ng matagal. Alam ko po yan, ang duda ko sa kanya is ayaw lang niya ilaglag yung pangalan ng kanyang informant dahil nga meron kami diyang code of conduct between handler at saka confidential agents na confidential informants na walang laglagan. Hindi talaga ilabas yung mga pangalan ng informant mo pag ganun. So, duda ko yan ang nasa isip niya ngayon. Siguro, bigyan natin benefit of the doubt na hindi niya maalala ko, no? Pero may duda ko na alam niya yan. At hindi lang niya mailaglag dahil nga ayaw niyang masira yung relasyon niyo sa yung informant dahil buhay din ng informant na nakataya dyan kapag ilaglag mo. So, duda ko, yan ang sitwasyon ngayon na Morales. So, kahit po may pag-aalinlangan yung ilang mga kasama ninyong mambabatas, maging ang PDEA nagsabi na rin po noon na fake po yung mga dokumentong kumakalat at may mga nagko-question din dito po sa kredibilidad nitong si Morales. You will still stand by your word, Senator, na kayo po ay naniniwala na authentic ito pong mga dokumento na lumabas? Yes. I will stand by my word. I'm going to bet my life pagdating sa papel na yun. Sigurado ako. Dahil nga ang basihan ko, unang-una, yun, inamin ni Morales na siyang gumawa, siyang pumirma. Pangalawa, inamin ng PDEA na yung mga sasakyan nga nakalista doon sa na maggagamitin nila pag-conduct ng surveillance and casing operations doon sa kondo ni Maricel Soriano ay pawang mga sasakyan ng organic vehicle ng PDEA at ang isa pa doon ay identified na personal na vehicle ng team leader ni Morales na si Francia.
At pangatlo, ito yung mahirap ma-debunk, no, dahil nga yung claim ng nagpapatunay ito na hindi ito AI generated or computer generated yung dokumento na ito, makita natin kahit na soft copy lang yung nagkakalat, no, pero makita natin, no, na yung papel na yan ay talagang old file dahil nga makita natin doon sa Xerox copy or photocopy yung butas ng puncher na papasukan ng passenger, no, para gawing file yung papel na yan. So ako'y naniniwala na authentic yung papel na yan. Ang tanong lang, pag sinabi ng PDEA kasi na non-existent, yes, totoo yun. It's non-existent as far as they are concerned. Non-existent yan sa file nila dahil somebody took it from their file. Hindi talaga kahit anong bulat-bulat nila sa kanilang kahit anong inventory gagawin nila sa kanilang mga file documents ay hindi na makita yan dahil somebody took it at nagpakalat doon sa social media. So yun lang ang basehan natin. Kaya nga kahit na lahat, hindi ko naman kinuha lahat ng statement ni Morales hook, line, and sinker. Alam ko may sinasabi siyang totoo at meron din siya sinasabi na medyo may kunting alinlangan ako, hindi masyado akong kumbinsido, pero kahit na anong giba mo sa credibility ng witness, siguro kahit na kumbiktado ka na kriminal, no, siya hindi pa naman siya kumbiktado, facing charges lang siya, kahit gano'n ka kumbiktadong kriminal, you still have your own piece of truth naman siguro. Hindi naman natin pwede sabihin na porque masamang tao ka, kriminal ka, wala kang talagang karapatan magsabi ng katotohanan, di ba? So, kaya tayo, that's the purpose of the hearing. Pakinggan natin lahat ng sinasabi nila at i-evaluate natin according to evidence at saka yung ating konsensya. Yun. Yung nabanggit niyo po ngayon na meron pang ibang mga sinabi si PDEA o dating PDEA agent Morales na iba pang mga impormasyon. So meron pa rin po siyang ibang mga pangalan na binanggit po ba bukod kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at sa aktres si Maricel Soriano? Marami, may mga nabanggit siya doon sa kanyang position paper na kanyang pinirmahan. Nilahad kahapon. Hindi nga niya pinirmahan, pero nilahad niya. Once, since he was under oath, good as a sworn statement na rin yung mga pinagsasabi niya kahapon. So, yung sinabi niya doon na pinigilan yung operations nila, dinis-approve ni General Gadapan yung operations nila, yung former Deputy Director General for Operation ng PDEA, upon the orders of Executive Secretary Paquito Ochoa. So, since nabanggit si pangalan ni Ochoa sa nag-order na ihinto yung operation, ay kailangan mag-shed light siya sa committee. I-confirm niya o hindi yung sinabi na yan ni Morales. Sabi at niyo, saka yung si General Felizardo Serapio na nagpatawag sa kanya sa Malacanang upon the orders of Secretary Ochoa, ay pinapatawag rin natin. So, sabi niyo po, marami pang ibang mga pangalan o personalidad ang nabanggit. Pero sa susunod na hearing, ipatatawag pa po ba yung iba or magfo-focus na po kayo doon sa sinasabi ninyo na ang talagang probe nito, yung leak ng confidential documents? Never naman tayo nawala sa ating focus, no? Yung ating yung direction ng ating hearing ay investigation in aid of legislation para magagawa tayo ng policies para mahinto na itong mga pagli-leak ng classified documents. Diyan tayo nakafocus sa ating hearing. Hindi po tayo nag-iimbestiga in aid of persecution. I-persecute natin yung kung sino yung mga taong nandoon sa dokumento na yun. So, wala pong katotohanan yung mga kumakalat na at sinasabi ng iba na parang naging platform po yung Senado ng mga alegasyon na lang nitong mga diehard Duterte vloggers. In the first place, no, from the very beginning, kinlaro ko talaga yung objective ng aking hearing. Kaya kahit na magali, yan nga mahirap sa atin. Medyo hirap rin yung committee ko, particularly ako being the chairman, dahil galit sa akin yung mga DDS, yung mga Duterte diehard supporters, bakit hindi ko daw diinan yung Presidente Marcos. Tapos doon naman sa Malacanang, galit rin sa akin ng Malacanang, bakit ako nag-conduct ng investigation. Ayun ang
problema natin ngayon. Pero hindi ko yung pinoproblema. Bahala na. Basta I'm just doing my mandate being the chairman of the Committee on Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Gawin ko yung aking trabaho. Otherwise, I will be remiss of my mandate as the chairman. So, trabaho lang po ito. Kung saan ito hahantong, bahala na. Wala lang kung dyan. Basta trabaho lang. Opo, Senator, paano po kayo napunta roon sa desisyon na magpatawag nga ng hearing dito, no? Kayong mismo bilang veteranong pulis, no? At kayo nga po ay magsa-second term na po kayo, na ibabase ang investigasyon sa isang 12-year-old document na ito po sinasabi may mga bintang dito na mga taong umano iniimbestigahan, pagkakasangkot ho sa umano illegal na droga, etc. And then, meron pong isang PDEA officer dati na tanging source nitong sinasabing dokumento, pero the rest medyo blur. So, paano ho kayo nakapag-desisyon dito na ituloy ang investigasyon? Since nagkalat na yan, Ted, no, sa social media, andyan na lahat-lahat, kumalat na yan, sabog na yan. It is incumbent on my part, bilang chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, dahil ito'y leaks ng PDEA, isang ahensya na under my oversight function bilang senador, bilang chairman ng Dangerous Drugs. So, kailangan natin aksyonan ito, Ted. Otherwise, magsige na lang ganyan. Lahat na lang mga classified documents natin ay magkakala sa social media, then it will bring down a nation. Kung lalo na yung mga secret at mga top secret documents natin, kung ikakalat yan, ay kawawa ang Pilipinas, Ted. So, aksyonan natin ito before it's too late. Kailangan makahanap tayo ng policy legislations na that will fill the gaps itong mga sitwasyon na ito. Opo. Sa ngayon ho ba meron na kayo naiisip na mga binabanggit yung policy legislation that will fill the gap? Yes, balak nating i-revisit yung dalawang existing laws na tila hindi napapansin, hindi nagagamit at hindi kinatakutan na mga violator ng na nagli-leak ng mga classified documents, itong isang Graft and Corrupt Practices Act at yung pangalawa, yung Code of Conduct and Ethical Standards of government officials and employees. Tingnan natin kung gaano kabigat ang parusa dito, kung kailangan natin i-amend itong mga batas na ito, or gagawa tayo ng panibagong batas na nakatutok lang para dito sa leakage na ito, na para mabigyan talaga ng pangil ang batas na matakot yung gumawa ng pagli-leak. Otherwise, pabalik-balik, paulit-ulit ito na mangyayari. Opo, so meaning ang nag-leak ng dokumentong ito na kaninyo o naniniwala kayo na authentic from PDEA, yun ang gusto nyo tumbukin dito? Ay pwedeng PDEA from the inside or PDEA from the outside. Mhm. Dalawa lang yan. Mhm. Kung ito'y nakafile sa loob ng PDEA, somebody from the inside of the PDEA ang nag-leak nito. O kung ito ay nileak ng somebody na former PDEA na hindi na sa PDEA ngayon, pero siya may hawak ng papel na ito, he must be a PDEA from the outside. So, kailangan ma-establish natin yan, Ted, sa ating investigasyon. Pero paano po naman kung yung pong dokumento, maaring authentic nga na PDEA document, pero ang laman ng dokumento naman pala ay gawa-gawa lang ng informasyon? Well, gawa talaga yan base doon sa confidential informant. Hindi naman yan, it will not come out from thin air na mag-imagine ka lang na ilagay mo dyan. Hindi naman yan, somebody is sticking out his neck for this, claiming that siya ang gumawa niyan. So, siguro naman, kahit nasabihin natin, hindi siya masyadong credible, pero kahit naman siguro convicted criminal o yung pinakamasamang tao sa mundo, he has also his own share of truth. Hindi naman natin masabi na magpasama ka na, hindi ka na pwede magsabi ng katotohanan. Di ba? So, pakinggan natin kaya. That's the purpose of the hearing. Opo. Wala ho naman tayong question doon sa sinasabi ho ninyo na kahit na itong taong ito may mga alegasyon ng anumang pong issue, mayroon din siyang sasabihin na katotohanan. My point po ay doon, yun ho bang paggagawa ng mga, kasi hindi ho ba usually mayroong mga sinasabi na confidential information, may mga informasyon na for validation,
ganun po, na maaari na posibleng gawa-gawa lang yung informasyon, gagawa ng papel, and then supposed to be official document yun, subject for verification, tapos ililik sa labas for purpose po din na makasira, paninira po, regardless kung sino yung tao doon sa loob ng informasyon. Opo. Posibleng mangyari yan, Ted. Dahil nga ang pinaka-punot dulo nito ay yung information coming from the confidential informant. What if yung confidential informant ay galit lang sa mga tao na yan at ginawa niya ng report sa PDEA? May personal motive siya. Hindi pala user ng drugs pero gawalan niya ng report para lang masira. Pwede yan mangyari, Ted. Kaya nga nag-apply si Morales ng pre-operation plan at saka yung permit to operate para ma-validate yung information coming from the confidential agent. Pag-start pa lang yan, hindi siya kaagad naniniwala. Although may deposition na binigay yung confidential agent, nilalahad niya yung mga detalye ng activity ng drug using, pero hindi pa rin niya katanggap-tanggap. Kailangan talaga i-validate. Kaya nga nag-apply si Morales ng pre-operation plan. Yung to conduct operation, nag-request siya na mag-conduct ng surveillance, doon sa mga subject at mag-casing operations doon sa nasabing condo unit ni Marcel Soriano dyan sa may Rockwell. So, pero ito rin na-disapprove ni General Gadapan upon the orders daw of former Secretary Ochoa. So, hindi nga natuloy. So, hindi na-confirm. Unvalidated yung report na yan. But it still remains an information. Opo. Unvalidated information na yan. Opo. Opo. So, sir, meron ka ninyo kayong next hearing on May 13? Meron, Ted, isang hearing ngayong Monday. May 13. Opo. Sabi ho ninyo na na patatawag ninyo ang mga nababanggit na pangalan dito. Considering po that I think ito'y imbitasyon lamang and they can refuse to attend the hearing, nangangahulugan ho ba na kapag hindi sumipot, hindi pa kayo magtatapos ng inyo pong pagdinig, hindi sasara nito hanggat hindi sumisipot ang mga iimbitahan ninyo? If we are not satisfied by the explanation, by the reason of their non-appearance, then maybe we will be forced to issue subpoena. At kung hindi pa rin sila mag-appear doon sa subpoena, then maybe we can ask for the issuance of warrant of arrest from the Senate President para to force these people to appear before the committee. And you're talking about sino-sino po ito na mga tao? Lahat ng ating nabanggit ng hearing na pinapatawag, Attorney Ochoa, si General Serapio, may dalawa pa, yung James Kumar, na allegedly tumawag kay Morales para ihinto na yung para i-bribe siya na hindi na siya patuloy ng pag-testify sa committee. May dalawang tao pa yun, yung sinabi ni Morales. Then, we are not going to suppress the truth. Palabasin natin kung ano totoo dyan. Opo. So nangangahulugan na hindi pa masasabing last hearing na yung May 13. Ano po, Senator? Posibleng last, posibleng magpatuloy. Depende sa outcome ng next hearing na yan. Opo. Paano po, dito ho sa inyo bang mga panuntunan dyan? Kasi si Senator Zubiri po, nagkaroon din ng statement, di po ba? I'm sure ito po inyo nabasa at napakinggan na. So paano po, as chairman of the committee now, how do you deal with this sa leadership po ng Senado? Sa usapin po itong mga pagsubpina o imbitasyon? Well, as far as committee hearings are concerned, ay talagang binibigyan ng respeto ng liderato ng Senado yung chairman na mag-conduct ng hearing. Hindi po sila nagpapahinto, hindi po sila nagpapadelay. Yan na po ang kalakaran namin dito. Kaya very, very dependent sa chairman yung liderato kung anong gustong gawin ng chairman. Basta it is within the rules of the Senate
ay talagang andyan lang yung liderato to support. Pero yung sabi mo na statement, hindi ko pa nabasa kung anong sinabi ni SP. Oh, please, kung Opo, na ano nalaman to ho, mo. na wag hong magpagamit ang Senado at ang mga komite sa mga kumbaga po propaganda. Ano ho, ito ho, wala naman siya binabanggit specific po, Senator, in all fairness, no. Meron lang siya mga kumbaga po reminder sa mga kapwa ho senador at mga committee chairman na mag-ingat po sa pagpapagamit sa mga komite sa mga ilang pong issue na maaring ang intensyon po ay malagay lang sa alanganin ang ilang pong mga sektor. Parang ganun po ang dating. Yeah, totoo yan, Ted. I am with him pagdating sa statement na yan dahil hindi lang siya bilang Senate President, kundi kaming lahat ng mga senador, kaming 24 na senador ay nag-iingat talaga na hindi tayo magamit sa politika. Hindi tayo dapat magamit ang ating committee para sa mga agenda ng mga tao na may gustong ipupurso, no? Hindi tayo magpapagamit. I agree with him. Dapat talaga hindi tayo magpapagamit. Otherwise, kung magpagamit tayo, mawala yung objectivity ng ating kinakandak na investigation. Magiging useless yung investigation natin kung magpadala tayo sa politika. Wala pong politikahan ito. Kahit nasabihin nyo na I am identified with the former President Duterte, kung ano man, kung meron mang standing feud between Marcos and Duterte ngayon, hindi pa ako magpapagamit. I swear to God, hindi pa ako magpapagamit. Yung po bang statement naman po ni former Senator Trillanes, ano ho, kung mamarapatin po ninyo, maitanong lang namin, inyo rin po napakinggan at nabanggit din po doon ano, na ito'y bahagi po ng distab itong ginagawa nyo pagdinig. Short reaction lang po, Senator. Yeah, pakisabi lang kay Trillanes, Ted, na kung siya ay destabilizer, kilala siya na coup-plotter, huwag po ako, hindi po ako ganun. Kung siya ay nagpapagamit ng kanyang pagkasenador sa politika, hindi po ako nagpapagamit. Iba po ako, hindi po ako Trillanes na mag-destabilize. I want stability in the government and in the present setup. Yan po ang akin. Hindi po ako nagugulo. Ang akin lang po ay trabaho lang ito na para lang mahinto yung leaks. Wala po ako hidden agenda dito. Wala po ako ibang hidden agenda na pabagsakin yung rehiming Marcos or sirain yung pagkatao ng ating Pangulo. Wala po akong ganong agenda. Cross my heart, hope to die. Kaya tamaan mo man ako ng kidlat ngayon. Hindi po yan ang aking objective. Opo. Sige po. So, sir, panghuli po nabanggit nyo, hindi ho ba, no, na parang doon po sa hearing, meron ako napakinggan po na ang hirap ng posisyon nyo, no? May mga DDS ka ninyo na nagagalit sa inyo at paano po namin to dapat tanggapin? Kami po mga nag-oobserba, nanonood rito, nakikinig ng mga balita. Sa usapin po ng mayroon pong grupo na dalawang grupo po ito, no, na nasa gitna po kayo at parang you're caught between the devil and the deep blue sea situation dito. So, ano ho ang inyong mensahe po sa amin lahat? Sa mga nakikinig po sa amin, nasaan man po silang panig o bakod ng politika? Well, kung saan bakod magandang politika sa ngayon, no, please spare my committee from politics. Itong ginagawa po namin ngayon, we are trying to be very objective. Ang objective ng aming hearing is para mahinto na itong mga PDEA leaks na ito. Kasi yun nga, napaka-sensitibong mga dokumento ito, mga classified documents na hindi dapat napunta sa kung kanino-kanino lang. So yun po ang objective namin. So kung both sides of the coin ay galit sa ginagawa ko ngayon, it goes to show, Ted, na wala akong pinapanigan. Andyan po ako sa gitna kasi galit silang dalawa sa akin, both sides. So, nandyan lang tayo sa gitna. Kung anong objective natin, be objective palagi sa ginagawang hearing. Kung tayo magpapadala sa kung anong mga emotion ng both sides. Basta trabaho lang po ito. Wala po tayong hidden agenda. So yan po ang ibig sabihin yan. Pag hindi masaya yung dalawang panig sa ginagawa mo, ibig sabihin wala kang pinapanigan sa kanila. Then you fail to please them. Opo. Sige po. So, Senator Bato, salamat sa inyo pong panahon at kami makikibalita kung kinakailangan para din po sa kaliwanagan sa isyong ito. Salamat po, Senator.
Salamat Ted at DJ Stats at sa ating mga taga-subaybay. Good Opo. morning po sa ating lahat. Thank you. Si Chairman ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs, Senator Ronald Bato. Para sa iba pang karagdagang mga balita at impormasyon, ay huwag po nating kalimutang mag-like, share at comment sa video na ito, at huwag po rin nating kalimutang mag-subscribe to continue supporting us. Maraming salamat po sa inyong panonood, at naway tangkilikin po ninyo ang aming YouTube channel.